no, sa screen. Yung title ko po is Growing Like Jesus. Ako. So nakalimutan ko lang ilagay yung verse diyan. So samahan niyo po ako sa pagbabasa din ng Bible, na po, sa pagbabasa ng word. Ah, kung may mga hawak po kayong Bible ngayon, na po, sa inyong application, sa inyong phone, kung meron kayong Bible talaga na book, na po, samahan niyo po ako sa Luke 2, chapter 2, verse 41 to 52. Ano po? And before that, ano po, habang hinahanap niyo yung Bible verse, samahan niyo po muna akong manalangin. Ano po? Lord Father God, maraming salamat po na nandito kami lahat, Panginoon Lord God, sa mga nanonood, Panginoon Lord God, ako pong inyong likod, na kami po ay nagkakasama-sama dito online. Ah, Lord, para namnamin po yung salita mo. Lord, maging ito yung spiritual food namin, Panginoon Lord God, na hindi lang namin pag-aaralan, kundi isa sa buhay namin ito, Panginoon Lord God. Holy Spirit, kumilos ka po sa bawat isa. Kumilos ka po sa mga sasabihin ko. Kumilos ka po sa mga makikinig. And kumilos ka po, Panginoon Lord God, sa mga tao na kasama ko po. Kaya itong word na aming pag-uusapan ngayon, Panginoon, ay ah, dalangin namin kayo po yung mapupurihan at maitaas. Salamat po muli. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, kung nandun na po kayo, na po, sa Luke chapter 2, verse 41 to 52, babasahin ko po siya. Na po, medyo mahaba-haba. Ito po ay from NAV. Sabi po dito, every year Jesus' parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. Apo, nung ito pong kwentong ito ay si Jesus ay pa lang po, papunta pa lang sa pagbibinata. Ano po? So sabi dito, when he was 12 years old, he went up to the festival according to the custom. So alam natin, dito sa Pilipinas, ang daming ginaganap na festival, no? Pero kasi, syempre, itong festival na to, hindi naman to true, to, parang mga idolatry yung pinapakita dito, hindi yung festival of Passover. Na po? Na madalas na ginagawa ng mga Jewish culture, na po? Ng mga Hudyo. After the festival was over, while his parents were returning home, the boy, Jesus, stayed behind in Jerusalem. So, nung tapos na yung festival, pauwi na sila. Hindi nila alam si Jesus ay naiwan. Ano po? But they are unaware of it, thinking he was in their company. They traveled on for a day. So, isang araw yung biyahe nila. Then they began looking for him among their relatives and friends. When they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them and asking questions. Everyone who heard him was amazed. So sa atin kasi, pag 24 hours na nawawala yung bata o yung isang tao, di ba, nire-report na natin sa police. Ito, after 3 days, nakita nila, nandun na pala siya sa temple. And ang nakaka-amaze pa dito is, isang 12-year-old boy, no, nakikinig sa mga teachers, nakikinig sa mga uh, magagaling sa salita ng Panginoon. No? And nagtatanong din ng question. No? So, makikita natin dito bakit yung title natin is Growing Like Jesus. No? Verse 47, everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. So, iba talaga si Jesus. No? And when his parents saw him, they were astonished. His mother said to him, "Son, why have you treated us like this? So your father and I have been anxious searching for you." So talaga namang mangangamba ka kasi ikaw ba yung magulang? Akala mo kasunod mo lang yung anak mo, tapos makita mo wala pala. So ilang araw nang nawawala. No? So talagang ang pakiramdam mo dun ay mixed emotion. So, verse 49, were why were you searching for me? Sabi ni Jesus, didn't you know I had to be in my father's house? So, but they did not understand what he was saying to them. Then he went down to Nazareth with them.
and was obedient to them. But his mother treasured all these things in her heart. And Jesus grew in wisdom, stature, and in favor with God and with man. So, nakita natin dito na he is the best example sa pagiging Kristiyano, Kristiyanong kabataan, Kristiyanong lumalago pa lang sa spiritual life, sa bagong ano pa lang natin, journey. Ako po, by the way po pala, ako po si Pastor Lawrence Sarmiento, taga Nagcarlan, Laguna po. Ayan, so sa mga hindi pa po nakakilala, and sa mga nakakilala po sa akin, ayan. So makikita po natin dito yung three things na kung paano mag-grow si Jesus. Now, so, una po is growing with godly people. No? So, sabi nga, ulitin natin sa verse, verse 45, 46. After 3 days, they found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them, asking them questions. Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. So makita po natin dito, ang mga kasama ni Jesus is mga godly people. They are the kumbaga sa church natin, they are the elders, they are the pastors, the leaders, no? Kung gagawin natin talaga example si Jesus, gawin din natin yung ginawa niya nung siya pa lang, bata pa lang, And dito ko nakita habang pinag-aaralan ko. Ang masarap talagang kasama yung mga mas ahead sa'yo. No? Mas, sorry for the word, parang mas matanda talaga sa'yo in age, mas matanda sa'yo in spiritual life. Kasi, sabi nga, hindi naman masama magtanong. Hindi masama na kukunti yung alam mo. Mas maganda nga na nagtatanong tayo eh. Kasi doon tayo mag-grow. Hindi pa pwedeng porket hindi porket hindi natin alam, pinipilit nating alamin, hindi tayo nagtatanong, ginawa natin. And at the end of the day, parang may mali yata sa ginawa ko. Kasi kulang sa pagtatanong eh. Just like David, kung mababasa natin sa sa Chronicles and sa Kings, Second Kings, yung si King David bilang hari, mababasa natin doon. Nag-inquire siya kay Lord. So, nakita natin doon, even David, he is a king, nag-inquire siya kay Lord. Nag-inquire siya sa Panginoon. And after niya mag-inquire sa Panginoon, kung maalala niyo yung kwento ng Ark of the Covenant, nung nahawakan siya ni Usa, di ba? Nung mali yung pagkakakuha nila sa Ark of the Covenant. And parang nainis siya, nagalit siya, pinunit niya yung damit niya. Kasi, parang may mali sa ginawa nila. And after nun, pagka-inquire niya kay Lord, nag-inquire din siya sa mga Levites. Ano ba dapat ang kailangan gawin? So, ganun din sa ating buhay Kristiyano. Hindi lahat ay alam natin. Ako po bilang pastor, habang lumalago bilang isang leader ng church, I love to ask question. Hindi siya nakakababa ng moralidad o ng pagkatao. Kasi yun yung pinakakailangan natin bilang isang Kristiyano. Laging magtanong. Laging magtanong. Pag hindi mo alam, itanong mo. Siyempre, yung pagtatanungan natin, dapat firm din sa Word of God. Firm din sa kanyang buhay. So, hindi naman tayo magiging maselan sa mga taong pagtatanungan. Pero, kilalanin natin din. Yung talagang masasagot yung question natin na hindi tayo bibigyan ng parang may tanong pa rin sa isip mo kahit nagtanong ka na. So basahin po natin itong chapter 1 verse 1. Ano ba? Sabi dito, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. So, sino nagsulat nitong Psalms? Diba si David din? So, ang kailangan talaga natin, we have to walk with the people na may takot sa Diyos.
sinasamahan natin, walang takot sa Diyos, possible yun din yung maging ugali natin. Possible yun din yung maging kasanayan natin. Naku, pero syempre, bilang isang believer, naku, hindi naman porket sinasamahan natin sila o sila yung kasama natin, ay yun yung gagawin natin. Naku, we need to strengthen ourselves muna. Kung alam natin na itong mga taong to ay hindi makakatulong sa ating paglago bilang isang Kristiyano, we need to separate naman kahit pa paano. No? So, kung alam natin makakasira sa pananampalataya natin, pag-pray natin, Lord, bigyan mo ako ng lakas. Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Holy Spirit, samahan mo ko. Kasi, I mean, alam naman natin, marami tayong mga kaibigan outside sa ating belief. Ano, sa paglalakad natin bilang isang Kristiyano, minsan kailangan konting separate lang. Ano, baka kasi may time na napapasobran na tayo sa barkada, napapasobran na tayo sa mga kaibigan natin, nako, napapasobran na tayo sa mga gawain sa labas, nako. So, kailangan pa rin natin ng self-check, nako. So, pwede bang sabihin natin, nako, am I growing like Jesus? Nako. So, yun yung self-check natin, nag-grow ba ako na kagaya ni Jesus? So, yung makakasagot niyan, syempre, tayo. Nako, basahin po naman natin itong Proverbs 11 verse 14. For lack of guidance, a nation falls, but a victory is won through many advisors. Kung kayo po ay isang leader din sa church, you need advisors. Kung kayo ay katulad ko na nagpapastor pa, na bago-bago pa din, you need advisors. No, kahit nga yung president natin mayroong advisor eh. Advisor sa economy, advisor sa spiritual, advisor sa leadership. So, yun yung pinakamaganda eh. We need to grow. We need to grow with them. No? So, wag tayong mahiya. No? And wag tayong mangamba na parang baka may sabihin sila. Ganun talaga eh. No? Ganun talaga ang paglago. No? Mas mahirap naman may masabi sa atin na ay masyadong nagmamagaling si Pastor Lawrence. So, hindi na nagtatanong yan. Hindi na yan gawa lang yan ng gawa. Basta ano. No? So, syempre, kahit ako, ayoko din naman ng ganun. No? Kaya hanggat maaari, tanong lang tayo sa mga taong mapagkakatiwalaan natin, sa mga taong malalim sa Panginoon, may takot sa Panginoon. Ano ba? So yun yung number one point natin. I hope na naiintindihan niyo po na po or may natututunan na tayo na po sa ating word. And yung number two ay makikita po natin dito sa verse 48 naman. Apo, sa Luke chapter 2 verse 48 to 51. Sabi dito, when his parents saw him, they were astonished. His mother said to him, Son, why you have treated us like this? Your father and I have been anxious searching for you. Apo, and sabi ni Jesus, why are you searching for me? He asked, didn't you know that I had to be in my father's house? Siyempre, yung usap, o yung salita ni Jesus dito is spiritual. So, hindi maintindihan nila yun. Ano po? Ganun talaga, di ba, ganun tayo mga kabataan. Pag may alam tayo, medyo excited tayo sa mga sinasabi natin. Kahit alam natin, totoo to. Ano po? Sabi dito, talon tayo sa verse 51. Then he went down to Nazareth with them and he was obedient to them. So, bibilugan natin yung obedient to them. Ano? Ito ang pinaka napansin ko sa verse na to. Ano? Ang number 2 natin ay growing in obedience. So, ah hindi lang siya sa loob ng pamamahay. Hindi lamang siya sa loob ng church. Kundi sa relasyon mo sa Panginoon. Ito yung tinuro ni Lord kay Adam and Eve nung nasa Garden of Eden pa lang sila, 'di ba? Maraming puno diyan. Pero ang sabi ni Lord, wag mong gagalawin yun kaisa-isang puno. 'Di ba?
wag mong kakainin, wag mong kakainin mo. So doon pa lang ay tinetest na tayo, doon pa lang tinetest na sila ng ating Diyos na paano sumunod. Ano? So dito si Jesus marunong eh. Ano po? Ah, sa panahon kasi natin ngayon, amin natin hindi. Kahit naman before, ah, pag nagkakaroon na tayo ng sariling kaisipan, ano po? Minsan ang hirap sumunod sa magulang. Ano? Ako na po, yung testimony ko nung ako'y kabataan pa lang, nung age na ganito, siguro mga 15 to 18 years old, teenager, yun. Masyado akong curious sa mga bagay. Ngayon makita natin dito napaka-curious ni Jesus. No? Yung sa pagtatanong pa lang niya sa mga godly people, sa mga taong marurunong sa salita ng Diyos. Yung ginawa niya na ah, hindi nagpaalam sa magulang. No? So madalas na nangyayari yan kahit Kristiyano na, no, amin natin hindi. Minsan hindi na tayo nagpapaalam sa magulang natin sa mga edad na ganyang teenager na aalis na lang tayo, no, pupunta kung saan. Ako nung hindi pa ako Kristiyano, ano eh, talagang go with the flow sa world. No? Magiinom ako, gagawin ko yung gusto ko, ah sabi ko, hindi naman magagalit yung magulang ko. Hindi nga sila magagalit, pero mag-aalala sila kasi nasan ako. No? Ano yung ginagawa ko. Hindi ako mahilig mag-text or mag-chat. Hindi pa uso pala chat nun. Diba? Hindi ako mahilig mag-text nun before or tumawag sa kanila na, bahala kayo. No? Pero, nung nakilala ko si Jesus bilang Panginoon, ating tagapagligtas, dito ko nakita na I need to go in obedience. I need to grow in obedience. Kasi hindi ako nasanay eh. So gusto kong sanayin yung sarili ko. Gusto kong I allow myself na i-correct ako ng Holy Spirit sa mga kinikilos ko. I allow na si Jesus talaga yung maging Lord and Savior ko. 'Di ba? Lagi tinanggap natin uh, Lord, be my Lord. 'Di ba? Jesus, be my Lord. Tinawag pa natin Lord kung hindi naman tayo susunod. No? So dito ako na rebuke, dito ako nako-correct na. I need to follow the Lord. No? And ito yung pinakamatinding siguro obedience. Act of obedience ko kay Lord. Act of obedience ko kay Lord na uh, andito ako bilang servant ng ating Panginoon na alam niyo, it's the hardest decision ever kasi sinabi na Lord sa akin na magpastor ako. So, uh, I need to go. Kasi ilang taon din ako sumuway. No? Ilang taon din na tinanggihan ko yung tawag ng Panginoon. And this is the time, sabi ko ng time na year 2017, sige Lord, ano po, I will obey. Susundin kita. Ah, kukunin ko yung calling mo. No? Sasagutin ko po. And syempre hindi po madali sumunod. No po? Hindi madali na gawin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Kung nasa pagsunod sa magulang, medyo nahihirapan na. No, habang nagse-cellphone ka, syempre, di ba? Ganun naman yung mga kabataan ngayon. No, madalas nagpo-phone. Pag tinawag na yung pangalan mo, parang nagiging ano ka na eh. Nawawala na yung pandinig mo eh. Masyado nang nakafocus sa cellphone. And syempre, bigla ka maiirita, ilang beses na tinatawag. Bakit? Ba't ba ako tinatawag? Di ba? Parang nawala na yung paggalang, nawala na yung pagrespeto. Bakit ako na naman? Ako na may nakikita nyo. Di ba? So, bilang isang believer, ito yung tinuturo sa atin ng Lord. So, if feeling natin nako-correct tayo sa preaching about obedience, edi let's accept it. Kasi yun yung kailangan natin eh. Diba? Kumbaga sa gulay, kung yan yung pinakamapait at pinakamasustansya, kailangan mo lunukin yan. Kasi yan yung makakatulong sa iyo eh. Diba? So, sabi nga sa James chapter 1, verse 22 to 25, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. So, ulitin nga natin. Kung kaya nyo pong i-type, na po, do what it says. Anyone who listen to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror. And after looking himself,
goes away, immediately forget what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives him freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. So talagang may blessing po sa obedience. Kahit si Apostle James, sinabi niya sa dulo, they will be blessed in what they do. So, kung ginagawa mo yung salita ng Diyos, 'di ba? Sabi nga love one another. So ginagawa mo 'yon, you will be blessed. Kung sinabi sa word na you need to be a cheerful giver bilang isang Kristiyano, wag natin pag-usapan yung tithing, maging giver ka na lang. So, you obey God. So, nabe-bless ka. Sabi nga, the more you give, the more you receive. Pero pinakamaganda talaga, pinakamasarap sa buhay Kristiyano is natututo kang magbigay. Diba? Kung yun yung tinuturo ng Lord, di magbigay ka. He is a generous God. So magiging generous din tayo. Kung ano yung sinasabi ng Bible towards sa pagpapatawad, edi magpatawad tayo. So hindi siya sabi nga ni Jesus, kung gusto mo ng kapahinga, lumapit ka sa kanya. Yung kanyang mga utos ay magagaan. So, nagtataka lang ako bakit nagiging sobrang bigat sa atin yung mga utos ng Panginoon. Siguro dahil hindi tayo ganon or hindi tayo willing sumunod. Masakit man sa tenga pakinggan. Pastor, willing naman ako. Ay ano lang, mahirap lang. Oo, mahirap. Kasi nga ayaw natin sundin eh. Ayaw natin gawin kasi nga there's something wrong with us. There's something na ayaw natin pang i-let go. Kung ganun yung mangyayari, mahirap talagang sumunod. Pero ito yung the best way na pwede natin gawin kasama ang Panginoon. We need to obey Him. Si Jesus nga pwede naman talaga siyang hindi sumunod sa magulang niya kasi He is 100% human, 100% God. Alam niya yung dapat niyang gawin. Alam niya yung kahit ganung bata pa lang. Pero isang bagay talaga na tumatak sa akin dito is he was obedient to them. Yung word na yun. Sa verse 51. But his mother treasured all these things in her heart. Kahit yung nanay niya talagang grabe si Jesus. Ah, siguro hindi sapat na marami kang alam. Pinaka pinakamaganda talaga sa pagiging Kristiyano is hindi lang alam mo yung salita ng Diyos, pero pinaka the best is alam mo din kung paano sundin yung salita ng Diyos. Ah, doon tayo mag-grow. So, sabihin mo lang kung may katabi ka dyan habang nanonood, kung gusto mong sabihin dyan sa comment box, we need to obey. We need to grow. Yun kasi yung kaloob sa atin ng Panginoon eh. Kailangan natin lumago. Hindi tayo lalago kung hindi natin susundin yung salita ng Diyos. Kung hindi natin gagawin. Ano po? Truth hurts. Pero ito yung makapagpalaya sa atin. Huwag tayong magpasakal sa kasinungalingan ng mundo. Na okay lang, huwag mong sundin yung magulang mo pag mali sila. Pag alam mo na may mga bagay na alam niyo yan, huwag mong sundin ang magulang mo kasi sinasaktan ka na nila. Masakit sila magsalita. Ako, sa akin lang to. Mahal ko magulang ko. Naiintindihan ko sila kung may times na hindi nila dati na nasabihin nila ako ng masasakit na salita. Kasi alam ko yung buhay ko hindi naman kasi ayos talaga eh. Bagamat meron silang pagkakamali. Aminado naman sila dun before. Sinabi nila, may pagkakamali din naman sila sa pagpapalaki sa amin. Pero, syempre, at the end of the day, parents ko pa rin sila. Sila yung bigay ng Diyos sa akin para sundin sila bilang magulang. And mas na-appreciate ko sila lalo yung aking mga parents. Nakilala ko si Lord.
habang binabasa ko yung Bible. Na po, ang love one another naman kasi hindi lang naman yan sa mga ano natin kapwa believer. Ang love one another pag yung kaibigan mo na nakasakit sa iyo, mamahalin mo pa ba? Yung magulang mo na nakasakit sa iyo, mamahalin mo pa ba? Yung ka-churchmate mo na may nasabi sa iyo na or naichismis ka or there's something na nagawa sa iyo pagkamali, mamahalin mo pa ba? So, naandun tayo eh. It's a challenge for us how to obey. Na po, ganun si Lord eh. Ayaw ni Lord na easy love. Ano po? There's always he always gives us challenges pagdating dito sa bagay na to. Ano po? Sa marami pa, magtitiis ka ba sa trabaho mo? Di ba? Yung mga ganun, nakakainis na ba? Dahil toxic na yung mga katrabaho mo at pagtitiisan mo pa rin ba? So, ayun, yun yung mga question na pwedeng pumasok sa isip natin eh. Habang sumusunod tayo sa Panginoon, habang lumalakad tayo kasama siya. And as the Holy Spirit, no? Kung kung nagkakamali tayo, hingi tayong oh, Holy Spirit, patawarin niyo po ako. Patawad po kung may nagawa akong pagkakamali. Patawad po kung hindi ko nasusunod yung gusto mong ipagawa sa akin. No? So, ayun, yun yung nakita ko sa point number 2 natin. Ngayon, nako. Siguro basahin pa natin yung isang pinakamagandang verse na na-quote nakuha ni ano po, Apostle Paul na galing sa Exodus 20. Diba? Ephesians 6:1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Diba? Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that you may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Diba? So, ayun, kung gusto mo mag-enjoy sa buhay, kung gusto mo makita yung fulfillment of life, ito yung isa na po na susundin natin. Sumunod tayo sa mga parents natin. O sabi natin, kahit i-honor natin, hindi lang sa pagsunod, na po, honoring din. Kung kailangan mo silang i-treat ngayong kahit di na Father's Day o Mother's Day, kung gusto mo silang i-treat, ilabas sila, appreciate them. Kasi mismo si Jesus, yung Holy Spirit na nag-convict kay Paul para sabihin sa kanya. Sabihin mo sa mga taga-Ephesians, no, na sumunod sa kanilang mga magulang. Kasi may promise yan. No? Kung gusto natin talaga ng magandang buhay, pagsunod lang. Alam niyo po, meron akong ka-churchmate po, no? Parang naging kababata ko na siya sa Church so Blessed. So, year 2014 kami na magkakasama. No po, mas ahead ako sa kanya ng mga siguro 5 years siya. No po, ah tuwang-tuwa ako doon kasi hindi naman, hindi ko exaggerate. Obedient siya sa parents niya eh. Pinalaki siya ng magulang niya na marunong sumunod. Na po, and nakita ko siya kung paano siya may time na sumuway sa magulang. Pero may time na kahit ayaw na niyang sumunod sa magulang, he's willing to obey pa rin eh. Na po, kahit nakita ko noon time na yun na parang nasaktan siya kasi may nangyari noon time na yun. Kasi na yung parents niya is pinagsasabihan siya na kailangan hindi mo na gawin to. Hindi ko lang ibabroad kasi medyo ano siya, hindi siya sabi natin confidential. Pero yung ano kasi na pinapoint out ko dito is yung pagsunod niya sa magulang niya. Sa mother niya, sa tatay niya. And alam niyo po, sa age niya ngayon, nakakatuwa kasi maganda na yung buhay niya, maganda yung trabaho niya. And nakakatuwa kasi may ganun na akong kaibigan. No? So, siguro pag nagkaroon ako ng pamilya, tapos kinasal na ako, nagkaroon na ako ng anak. Siya din yung maliban kay Jesus, siya yung ituturo kong tawag nito, ano bang magandang term? Example kung paano mamuhay bilang isang bilang isang anak. Nako. So, ayun.
Yun yung ah, number 2 natin. Medyo napahaba tayo din, no? Pero kasi masarap pag-usapan talaga yung obedience kasi lahat tayo nakaka-relate kung paano mag-disobey. Lahat tayo nakaka-relate kung paano sumunod. Ano po? Pero ito yung pinaka i-highlight natin. Ano po? Kasi habang nabubuhay tayo sa mundo, wala pa naman tayo sa langit. Kaya hanggat kasama natin yung mga magulang natin, ah honor them. No? Let's honor them. Ayan. So, number 3, ayan, matatapos na po tayo. No? Balikan lang ulit natin yung title natin is Growing Like Jesus. Ayan. Number 1 point natin ulit is Growing with Godly People. Tama? Number 2 is ito nga, Growing in Obedience. Number 3 is Growing in Reputation. Oh, nasaan nakalagay yun? No? Makikita natin sa last verse. Verse 52. Jesus grew in wisdom, in stature, and in favor with God and man. Alam nyo, sa buhay ngayon natin, o sa nilalakaran natin ngayon, mapabata ka man o matanda, ang hirap magkaroon ng favor sa tao. Kay Lord, oo, kaya natin. Kasi, we need to pray, ano po, kausapin natin yung Holy Spirit, basahin natin yung Bible, makikita natin yung favor ng Lord eh. Ano po, we can call us blessed kasi may favor si Lord. Pero yung favor with man, no, ah sabi nga hindi natin kailangan i-please yung tao, no po. Pero we need to invest with them. So, ito yung isang narinig ko sa sa mga kapastoran po na nakakasama ko dito sa Nagcarlan. And kumbaga sa pagpapastor, veterano na sila. So, sabi nga, balik tayo sa number 1 point natin, growing with godly people. So, ako, kung ano man yung sinasabi nila na maganda, ganito po ako eh. Kung ano yung makakatulong sa akin, kukunin ko yan. Kung hindi, itapon. No? Kung magiging malago ako doon sa pagiging Kristiyano, syempre hindi lang naman sa pagiging personal life ko para mag-grow ako as a person, pero mag-grow ako as believer. So yun yung kinukuha ko na alam ko makakatulong sa akin, makakatulong in the future sa mga taong makakausap ko, kagaya po dito. Ang sabi niya kasi ah, yung greatest investment niya is sa mga tao. Bilang isang pastor. Totoo naman yun eh. May mga bagay na hindi natin may iwasan na may makatalo tayo. 'Di ba? Sabi ko nga may time na pwedeng matawag nating enemies, pero hindi naman natin inaway. Pero iba pag may reputasyon ka eh. Alam niyo yan, oo, hindi ka pastor, pero dahil nga lumalakad ka sa hakbangin mo bilang isang Kristiyano, yung reputasyon nila na parang napapatawag sila pastor. Di ba? Parang, si ganito, pastor, hindi po ako pastor, di ba? Bilang ikaw isang leader, parang, ay, ano bang ginawa ko? Bakit tinatawag nila akong pastor? So, yung reputasyon ba na, iba kasi yung may Kristo eh. Diba? Iba yung favor na kasama mo si Lord, that favor na makikita ng mga tao sa paligid mo. Diba? And ako na-experience ko yung walang favor sa mga kaibigan ko na una pa lang. Pero syempre ngayon, niredeem ni Lord yun eh. Diba? Niredeem ni Lord yung pagkatao ko sa kanya. Diba? Nung una kasi, pag nakikita ko ng mga barkada ko, kasi nung unang mga araw, unang mga taon na Kristiyano na ako, sinasabi nila, praise the Lord, nandiyan na. Magiinom na ba tayo? Patanggi-tanggi ka na. Kasi talagang tumatanggi na rin ako nun eh. Kasi, alam yung conviction ng Holy Spirit na hindi mo na pwedeng gawin yan. Hindi na yun yung dati mong buhay. Hindi na yun yung buhay mo ngayon. Yan yung dati mong buhay. So, hindi mo na pwedeng balikan. May mga time na sabi mo, kailangan ko iwasan. And yung reputasyon ko sa kanila talaga nawala. Parang nainis sila sa akin. Nagalit sila na, ay, parang hindi na ako kaibigan ituring ni Lawrence. Hindi na ako, parang iba na siya tumrato sa atin.
Habang tumatagal, lagi ko po nagpa-pray, Lord, ibalik niyo po yung tingin nila sa akin. Kaibigan ko sila pero kasi may mga time na hindi makakatulong sa akin yun eh. Yung gawain ganun. So, nag-asa ako sa Holy Spirit na talagang palakasin niya yung pananampalataya ko, palakasin niya yung ah, yung resistance ko pagdating sa temptation ng alak. Ano po? And nangyari naman po yun. Ano po? Praise God and by His grace talagang may time na na corner na ako noon kasi kapitbahay ko lang. Pumunta ako doon, sabi tatagay ka, hindi talaga ako tatagay. Sabi ko, kung gusto niyo samahan ko lang kayo, ganyan. Hanggang nasamahan ko na po sila. And na-curious sila, nagtanong sila, bakit ganyan ka na? Dati, magkakasama lang tayo ngayon. And in-explain ko sa kanila na, yung pagtanggap ko kay Jesus is taos sa puso, yung Alam niyo po, ah, ang galing ng Lord kasi nangyari na, kinilala nila yung faith ko. Bagamat hindi ko pa sila nakakasama sa church. Hanggang ngayon, ah, naliwanagan sila eh. Ay, ito, hindi na talaga. Hanggang sa ngayon po, naging pastor na ako. Na po, binigyan po nila ako ng respeto. Hindi ko naman hiningi yun. Kasi alam ko, may mga time na magagalit kasi sila na hindi ko na sila nasasamahan. Pero binigyan nila ako ng respeto na gano'n. Na po, and si Lord ang may gawa ng lahat si Jesus. Yung favor niya is, blessing talaga. Kasama yung mga kaibigan ko. Na po, yun. Ngayon po, malapit pa rin po ako sa mga kaibigan ko na hindi Kristiyano. No? Marami pa rin akong kaibigan na hindi believer, pero they respect me sa aking pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. And mahal pa rin namin ang isa't isa bilang mga magkakaibigan. Kahit hindi kami nagkakasama-sama ng matagal, kahit matagal kaming hindi nagkikita-kita. Ayun, ini-invite pa rin nila ako sa binyag ng kanilang mga anak, sa kasal nila. Bagamat may mga time na talagang daw makaka-attend kasi Sunday yun. Pero ayun, glory to God. Si Lord ang kumikilos eh. Siyempre, dapat hindi mawala yung number two, yung pagsunod natin. Hindi lang siya pagsunod sa magulang, kundi pagsunod natin sa Panginoon. Sa una lang kasi talagang mahirap. Sa una lang talagang hindi mo alam kung paano lalakad kasi may mga time na bibitawan ka eh. Ano, ah, through this reputation. Pinakamaganda kasi ah, yung integrity na, sige, mag-stand ako sa Panginoon. Ah, Tutuloy ko tong lakad ko sa Panginoon kahit anong mangyari. Tatanggihan ko muna sila kasi sa pag-iinom nila, baka kasi matukso ako sa mga ganun, kung mahihirapan pa tayo. And dadating yung time yung pinakamaganda, dadating yung time na possible mawin natin sila. Nako, so sa pagtanggi mo, possible ito yung makawin sa kanila. So ako din, nagpe-pray ako ng ganun, mawin. Magkasama-sama kami sa isang pananampalataya. Basahin lang natin tong mga last verses natin. Galing sa Proverbs. Proverbs 9 to 10. Proverbs chapter 9, 10 to 11. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. For through wisdom, your days will be many, and years will be added to your life. So, ganun din pala, yung fear natin sa Panginoon, yung favor natin sa Panginoon, yung nagbibigay sa atin ng mahabang buhay, yung pagka-enjoy sa ating buhay, and ang sarap din naman sa pakiramdam, kagaya nga ni Paul, di ba, siya yung champion of the Gentiles. Tayo mga hintil tayo. And makikita natin yung respeto natin sa kanya. Bagamat before, na, siya yung umuusig kay Jesus, siya yung nambabato, siya yung sumisira sa mga Kristyanismo before. Pero dahil nakilala niya si Lord, dahil sumunod siya sa Panginoon, dahil inuna niya yung Panginoon, dahil tinanggap niya yung tawag ng Panginoon. Ngayon, yung respeto ng mga Kristiyano, nakuha niya eh. Kasi before, kung mababasa niyo po yung sa Acts chapter 9,
Makita nyo doon, alos karamihan walang respeto kay Paul. Ay, ano, di ba ano yan? Mamamatay Kristiyano yan? Ay, di ba ano yan? Nape-persecute yan? Bakit nandito yan? Parang hindi pa naniniwala yung mga tao eh. Ano, sa buhay ni Paul na totoo ba kumilos si Jesus Christ? Alam ko, relate kayo dun sa story ni Paul na yun. Lahat tayo. Talaga bang kumilos ang Panginoon sa kanya? Hanggang sa tinaboy na siya ng mga kapwa niya Kristiyano. Di ba? Masakit yun eh. Ang mga kapwa Kristiyano mo na tinaboy ka na. Pero syempre, ano eh, hindi naman masisisi eh. Walang favor walang favor ng man. Walang favor ng mga kapwa believer. Pero ano, yun nga, nagtiis siya na ilaban yung pananampalataya niya sa Panginoon. Ilaban yung favor ng Panginoon. And ayun, dumating naman yung time, di ba, na siya yung pinakamaraming nasulat sa New Testament. So, yung respeto na andun. Basta magtiis ka lang, basta unahin mo ang Panginoon. Nabo, yung respeto na kailangan mo sa buhay mo, ibabalik naman ng Panginoon yan eh. Basta magstay ka lang sa Kanya. No? Wag kang mawala sa Kanyang tabi. Yun yung pinaka the best way siguro na, hindi siguro, yung the best way na gagawin natin. No? Para yung respeto na mas makilala pa si Lord through us. No? Kaya ano eh, suot mo lagi yung pagkakristyano mo. Huwag mong uhubarin yan. No? At nakakatakot pag hinubad mo ulit yan. No? Baka hindi ka talaga makilala ng iba. Ayan. Basahin natin tong last verse. Proverbs 3, chapter 3, 3 to 4. Sabi dito, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name. Ano po sabi? Ulitin ko ulit. Verse 4. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. So yun pala yung kailangan natin eh. Now, love and faithfulness, ikabit mo lang sa buhay mo. No? O ilagay mo sa leeg mo, lagay mo sa puso mo. Yung pananampalataya mo sa Panginoon, yung pag-ibig na mula sa Panginoon, lagi mo lang ibaon. No? Gamitin ka ni Lord through healing, gamitin ka ni Lord sa ibang ministry. Ano po? Then you will win favor. Ano po? Good name in the sight of God and man. So hindi naman porket ginagawa natin ito, ano po? Ibabalance natin. Hindi lahat may win natin. Hindi lahat ay magkakaroon ng good sight sa atin. Ano po? May mga tao talagang mananatili at mananatiling lang babato. Pero ang pinaka-the best pa rin is we are doing this for the glory of God. Ano po? Ginagawa natin to kasi mas gusto natin ma-please ang Panginoon. Kumbaga, bonus na lang talaga din yung favor ng mga kaibigan natin, favor ng mga kapitbahay natin, favor ng mga ka-office mates natin, favor ng mga ka-churchmates natin. So, ang reputation na binubuo natin, pinapalago natin, yung reputation muna sa Panginoon. Huwag natin ipilit na magkaroon tayo ng reputasyon sa maraming tao. Hindi po tayo politiko. Tandaan natin. Hindi tayo bumubuo ng reputasyon bilang isang maging politiko. Hindi bumubuo tayo ng reputasyon para itaas ang pangalan ng Jesucristo, ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? So yun yung pinaka-the best way na gagawin natin. Amen po ba? Ano? So, ang title po ulit natin ay Growing Like Jesus. Number 1 natin is growing with godly people. Number 2 is growing in obedience. And number 3 is growing in reputation. Apo. And right now po, samahan niyo akong manalangin. Apo. Tingin natin ang pabor ng Panginoon sa mga oras na to. Yes, Lord. Father God, thank you for your word. Thank you po sa binigay niyong scripture sa amin. Thank you, Holy Spirit, na ginabayan mo po kami sa mga oras na to. Ano man po yung mga natutunan namin, ano man po yung pinag-aralan namin, ay itatatak po namin sa puso at isip namin ito
hanggang sa maisagawa na po namin ito. Patawad po, Panginoon, sa mga pagkukulang namin at pagkakamali namin na napabayaan namin, Panginoon Lord God, na hindi kami mag-grow sa mga part ng buhay namin ito. Kung hindi kami nag-grow, Panginoon Lord God, with godly people, Lord, turuan mo pa rin kami. Alam namin, naniniwala kami, Panginoon Lord God, wala sa edad yan. At patuloy pa rin kaming mag-aaral. Patuloy pa rin kaming magpapalakasan. Patuloy pa rin po kami magbibigayan, Panginoon Lord God, ng thoughts at bibigayan po ng encouragement sa bawat isa. Panginoon Lord God. And Lord, tuluan mo rin kami na sumunod ng sumunod. Patawad po kung naging disobedient kami sa mga bagay na kailangan namin sumunod. Kaya right now, Panginoon, ibalik niyo po kami sa dating postura namin. Gusto po namin muli na sumunod sa iyo. Gusto po namin na respetuhin po yung mga magulang namin. Gusto po na respetuhin, Panginoon God, yung kapwa namin. Panginoon God, and Holy Spirit, just have your way. Just have your way po. Salamat po, Panginoon God, sa paggamit mo sa akin dito. Ikaw po yung may taas at makapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po sa lahat ng nakinig. God bless po. Salamat.